Isang mapagpalang gabi po mga minamahal ang aking pong ipinapaabot sa bawat masugid po, consistent po na nag-aaral po o nakikinig dito sa ating Sunday broadcast. Alam ko po na kaninang umaga hanggang hapon po ay galing po kayong lahat. I hope no na ina-assume ko na lahat po tayo ay galing sa ating mga kanya-kanyang mga local churches at galing sa pananambahan, sa gawain ng Panginoon. Pero nagpapasalamat ako na kayo po ay kahit na maghapon po nasa local churches tayo, kanya-kanyang iglesia po tayo, pero nagkakaroon pa rin tayo ng pagkakataon na mabigyan nito ng oras itong ating Sunday broadcast. At pinapasalamatan ko ang Panginoon no, na patuloy po ang inyong pagsuporta po dito po sa ating programang ito. At ang layunin ko lamang po dito po ay makapagbahagi ng mga kaalaman patungkol sa salita ng ating Panginoon. At salamat po sa lahat po ng mga sumubaybay po dun sa ating unang topic po natin, the generation that we cannot afford to lose. So tayo po ngayon ay nasa pangalawang topic po tayo ngayon, wolves in the churches. Medyo malalim lang tayo ng konti ito at medyo talagang striking po ito. At nangangailangan talaga ng panalangin, isang pusong may pagtanggap sa salita ng Panginoon. Ang bawat isa po, yan po ang aking kahilingan, sapagkat ito po ay talagang napakabigat na topic no, na ating pag-usapan. Pero sa biyaya ng Panginoon, ating pong ilalatag ito chapter by chapter at ipapakita sa inyo ang katotohanan na to na maraming mga false prophets, false teachers, at false brethren sa mga churches sa ating kapanahunan ngayon. At ito po ay biyaya lamang ng Panginoon at ako po'y naniniwala na tayo po ay makakatanggap ng mga pagpapala, kalakasan at impormasyon patungkol dito sa ating topic na to. Babasahin ko po muna po itong naka-plus po sa ating screen. Ito po yung libro po na ating pong ginagawa ngayon. Ano po? Ganyan po kasi po ako pag gumagawa ko ng libro, gusto ko po na ituturo agad para dahan-dahan po ay unti-unti nadidevelop, kumbaga na isasaayos po natin. So this book is not written to attack church o churches. It is written to protect it. Ang layunin po natin, maprotektahan natin yung ating mga local churches. And the greatest danger to the church today is not outside persecution. Hindi katulad to ng panahon ng 1300, 1400, 1500, na ang mga churches noon ay talagang under persecution. Pero ngayon, wala namang ganung, actually, wala naman talagang majority na nagaganap na ganon. Pero ang problema, yung danger po dito, okay, the greatest danger to the church today is not outside persecution, but inside deception. Yan po yung nakakatakot eh. Hindi yung galing sa labas eh, yung galing sa loob. Not all who stand in the pulpit are sent by God. Hindi lahat po ng nangangaral po sa pulpito ngayon ay talagang sinugo sila ng Panginoon. Not all who speak in His name speak His truth. And not all who sit among the sheep belong to the flock. There are wolves in the churches. So tayo po ay manalangin ngayong gabi. Panginoong Diyos, salamat po sa muli pong pribileyo na kami po ay makapag-aral ng inyong salita. At ang aking panalangin, Panginoon, kayo po ang manguna sa amin muli. Samahan niyo po kami, turuan niyo po kami sa pangunguna po ng banal na Espiritu. Ang salita ninyo ang maggabay, magbigay sa amin ng kaliwanagan, at magkaroon kami ng spiritual discernment. Dahil ito po ay nagaganap sa mga churches, Panginoon. Kaya po, ngayong gabi, ay hinihiling ko, Panginoon, ang inyong pagkilos at ang makapangyarihan ninyong salita, ang mangambabaw sa mensaheng ito o sa pagtuturo ng ito, Panginoon.
Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan sa tanging pangalan ni Jesus. Amen at amen. So, minsan pa po, mga kapatid, magandang gabi po sa lahat. Okay? Inaayos ko pa po, no, babalikan ko lang ng konti po yung announcement kanina patungkol sa the generation that we cannot afford to lose. Marami po ang nandito ngayon sa FB group natin, pero nalulungkot ako dahil ang iba naman ay hindi naman talaga sumusubaybay, no? Bigla po, ipopost ko po yon, yung ebook po ng The Generation That We Cannot Afford to Lose, and then pagkatapos po ng 1 hour po ay i-delete ko. Para lang ang makatanggap talaga, i-announce ko po dito, one time po sa ating pagtuturo. Pagkatapos ko po magturo, sasabihin ko, abangan po ninyo within 30 minutes ay ipopost ko po, and then i-download nyo na po yon, yung ebook ng The Generation That We Cannot Afford to Lose. Okay, so dito po tayo ngayon sa pangalawang topic po natin, wolves in the churches. Okay, dumako po tayo sa ating introduction. A biblical warning from Genesis to Revelation. Ito pong isyong ito tungkol sa false prophets, false teachers. Ito po ay makikita natin from Genesis to Revelation. Meron pong mensahe, meron pong salita, meron pong specific na binibigay na warning po ang banal na kasulatan. The subject of false teachers, false prophets, and spiritual deception is not a small theme in the Bible. It is a major warning that runs from the Old Testament to the New Testament. Ito pong isyong ating tinatalakay, hindi po ito parang small issue lang eh. Oh, ano lang yan, di big deal yan. Hindi po eh. Major warning po eh, na makikita po natin from the Old Testament to New Testament po, mga minamahal. This is not a new problem. By the way, hindi po ito bagong problema, itong ating tinatalakay na wolves in the churches. This is not a modern issue. This is an ancient danger that God has always warned His people about. Ito pong issue na to ay hindi po ito baka bagong issue, hindi po ito bagong problema. Ito po ay matagal ng panahon na binibigyan po ng Panginoon ang bawat generation, binibigyan niya ng warning patungkol po dito sa mga bagay pong ito. From the very beginning, deception entered when the serpent spoke in the garden. Ang sabi sa Genesis chapter 3, maganda, basahin po natin, buksan po natin ang mga Bible po natin, mula pa doon sa Garden ng Eden eh. Andiyan na po itong deception na ginagawa ng kaaway. Genesis chapter 3 and verse number 1, now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God hath made, and he said unto the woman, Yea, hath God said? Okay, ye shall not eat of the tree of the garden. Makikita natin talaga, from the very beginning, deception entered when the serpent spoke in the garden. Yea, hath God said? The first attack was not physical. It was doctrinal. Ang unang-unang atake po ng kaaway ay hindi po physically, kundi doctrinal. It questioned the Word of God. From that moment until now, Satan's strategy has not changed. Hindi po nagbabago ang estratehiya ng kaaway. He still works through deception, twisting truth, and leading people away from God. Yan po yung kanyang trabaho, mga minamahal. Pandaraya, tinitwist yung katotohanan, at inilalayo ang mga tao sa Diyos. Let's go to point number 1 po tayo. The warning in the Old Testament. Tingnan natin sa Old Testament itong warning ng Diyos patungkol dito sa mga estratehiya ng diablo na pandaraya, twisting the truth, and leading people away from God. Babasa tayo mamaya na maraming mga passages po sa Old Testament. God repeatedly warned Israel about false prophets. Men who claim to speak for Him, but were not sent by Him. Alam nyo, maraming mga Old Testament po, sa Old Testament, mga false prophets po na nagkiklaim na sila'y tagapagsalita, propeta ng Diyos, pero hindi po sila sinugo ng Panginoon eh.
Jeremiah chapter 5, verse number 31. Maganda po. Buksan po natin mga Bible po natin, no? Jeremiah chapter 5 and verse number 31. Ito po ang nakasabi po sa verse 31 po. Maganda po, mabasa po natin ang buo. To the prophet, prophesy falsely, and the priests be ruled by their means, and my people love to have it so. And what will you do in the end thereof? The prophets prophesy falsely. Ang problema, and my people love to have it so. Mga false prophets na nagpa-prophesy ng kasinungalingan, pandaraya. Pero ang problema, and my people love to have it so. Alam niyo ba na mas maraming ang tao po naniniwala sa pandaraya ng kaaway kaysa sa katotohanan? They have healed also the heart, sa Jeremiah chapter 6 verse 14. They have healed also the heart of the daughter of my people, slightly saying, peace, peace, when there is no peace. Jeremiah chapter 23 verse 1. Woe be unto the pastors that destroy and scatter the sheep of my pasture, saith the Lord. Ang dami pong warning sa Old Testament po eh. Jeremiah chapter 23 verse 21. I have not sent these prophets, yet they run. I have not spoken to them, yet they prophesy. Ang daming sa panahon natin. Hindi naman talaga sila sinugo ng Panginoon. Pero, ayan, halos ang dami nila. Okay? Her prophets, ang sabi sa Zephaniah chapter 3 verse 4, her prophets are light and treacherous persons. Even in those days, the greatest danger to God's people was not always the enemy outside. Totoo po yan. But the false voice inside. Yun po yung pinaka-greatest danger po eh. Among God's people. Hindi po yung kaaway galing sa labas eh. Kundi ang problema sa loob mismo eh. But the false voice inside. These men look like spiritual leaders. They spoke religious words. But they led people into error, comforted them in sin, and turned them away from the truth of God. At ito pong statement po na to ay totoo pong nangyayari sa ating kapanahunan. Na itong mga taong ito, itong mga false prophets, mga false teachers, look like spiritual leaders eh. They spoke religious words, but they led people into error. Let's go to number 2. Hindi lamang warning doon sa Old Testament, kundi the warning from the Lord Jesus Christ. Maging ang ating Panginoong Jesucristo, nagbigay po ng warning patungkol po dito eh. When Jesus came, He did not remove the warning. He strengthened it. Sabi niya sa Matthew chapter 7 verse number 15, beware of false prophets which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves. Ito nakakatakot eh. Papasok sila sa kapulungan na parang nag-aanyong mananampalataya. Nag-aanyong tupa. But inwardly, they are ravening wolves. At yan po yung nakakatakot, mga kapatid. Yan po yung warning ni Kristo eh. Notice carefully. He said, they come in sheep's clothing. They do not appear dangerous. They appear safe, kind, and spiritual. Kaya kapag ka po, hindi tayo nagkaroon ng malalim na pagkakaaral, pag hindi po tayo lumalim sa salita ng Diyos, hindi po natin madidiscern itong mga taong ito. Dahil they do not appear dangerous. They appear safe, kind, and spiritual. Jesus also warned, sabi niya sa Matthew 24 verse 4, take heed that no man deceive you. Mag-ingat kayo para hindi kayo madaya.
Sabi niya sa Matthew 24, verse 24, "For there shall arise false Christ and false prophets, and shall show great signs and wonders." Yan yung warning from the Lord Jesus Christ. Deception will not always be weak. It can be powerful. Napaka-powerful po ng yung paraan ng kaaway. Bakit ko nasabing very powerful? Ang daming nadideceive po eh. Okay? Convincing. Ang dami nilang nakukonbinsi. And even supernatural in appearance. At yan po yung warning ng ating Panginoon. Number 3, the warning from the apostles. By the way, nasa introduction pa lang po tayo. Wala pa po tayo sa chapter 1, chapter 2. No? Inalalatag pa lang po natin itong bagay na to, itong wolves in the churches. Okay? Warning from the Old Testament, warning from our Lord Jesus Christ. Number 3, the warning from the apostle. Maging mga apostoles ng ating Panginoon nagbigay ng babala patungkol dito. The apostles continued this warning with urgency and seriousness. The Apostle Paul said, sabi niya sa Acts 20:29, at ito po yung ating pong text na kung bakit nagawa po natin yung wolves in the churches. Kasi si Pablo po ang nagsabi nito eh. "For I know this," sabi ni Pablo, "that after my departing shall grievous wolves enter in among you, not sparing the flock." Talagang mabigat po ang laban natin sa panahon natin ngayon, mga kapatid. Talagang totoo po talaga itong wolves in the churches. Kasi sinabi ni Pablo, "For I know this, that after my departing shall grievous wolves enter in among you, not sparing the flock." Verse 30, "Also," ito nakakatakot eh, "may manggagaling sa labas," sabi niya, "for I know this, that after my departing shall grievous wolves enter in among you." So, merong galing sa labas, ito nakakatakot, verse 30, "Also, of your own selves shall men arise, speaking perverse things, to draw away disciples after them." Ang pinaka-nakadelikado rito, hindi po yung enter in among you, kundi also of your own selves. Doon sa kapulungan, doon sa kalagitnaan ng mga churches, sa congregation, merong lilitaw. Speaking perverse things. At ang gagawin niya, to draw away disciples after them. Kaya mga churches nadidivide, maraming nawawala, nakukuha eh. Dito sa mga wolves na to in the churches, mga kapatid. This is very important. Wolves do not only come from outside. Sometimes, they rise from within the church itself. Yun po yung nais kong tandaan po natin dito sa ating pag-uusap ngayon, dito sa ating introduction. Wolves do not only come from outside. Sometimes they rise from within the church itself. At yan po yung nakakatakot po, mga minamahal, mga kapatid ko. Okay? Sa bagay po na to. Paul also warned about false brethren. Listen to Galatians chapter 2, verse number 4. Alam niyo po, yung mga churches, hindi lamang po yung church po namin, talagang kaya napakahalaga po talaga na tayo po, mga pastors, mga preachers, mga workers, talagang mahalaga po yung pagtuturo po talaga ng rightly dividing the word of truth eh. Pagtuturo, hindi lamang rightly dividing, kundi pagtuturo ng tamang Christian living. Ng tamang yung humility, okay? Mahalaga po yun eh. Marami pong hindi lamang rightly dividing po ang dapat matutunan ng mga miyembro, kundi yung pong kanyang pamumuhay bilang Kristiyano. Kasi sa Galatians chapter 2, verse number 4, Galatians chapter 2, and verse number 4, "And that because of false brethren," ito nakakatakot eh.
Hindi yung sinasabi sa Acts 20:29 eh. Shall grievous wolves enter in among you. Ang problema, ito po eh. Verse number 4. Galatians 2:4. And that because of false brethren unawares brought in. Nako. Akala mo brethren, akala mo kapatiran. Sabi diyan, and that because of false brethren unawares brought in, who came in privately to spy out our liberty, which we have in Christ Jesus, that they might bring us into bondage. Kaya si Paul nag-warn about false brethren. These people who enter quietly, appearing as believers, but working against the truth. Yan yung nakakatakot. Papasok, magiging kasama sa local church ninyo, dahan-dahan, may gagawin na hindi maganda. The warning from the apostles. Maging si Peter po, nagbigay ng warning po. Sabi sa 2 Peter chapter 2 verse number 1, Peter gave a strong warning, but there were false prophets also among the people, even as there shall be false teachers among you. So, itong false prophets na to, itong mga wolves na ito, galing sa labas at galing sa loob. Kaya matindi ang laban, mga kapatid eh. Okay? Sabi 2 Peter 2:3, and through covetousness shall they with vain words make, ito pang masakit eh, merchandise of you. Isa sa mga pagkakakilala nitong mga taong ito, pag ninegosyohan ka, pagkakakitaan ka. Totoo po yan, mga kapatid. These are not just mistaken teachers. They are dangerous. And they use people for personal gain. Kaya mag-iingat po tayo, mga brethren, sa mga tagapagturo ngayon. Gagamitin ka lang niya para sa kanyang personal gain. At delikado po talaga eh. Lalo na kapag pera na po ang involved. Nako. Ang daming mga tagapagturo na walang ginawa kundi ang mensahe palaging pakinabang. Okay? Hindi mo makita yung sakripisyo, hindi mo makita yung talagang paglilingkod ng merong talagang pagsasakripisyo. They are dangerous and they use people for personal gain. Sabi ni John said, Beloved, believe not every spirit, sabi sa 1 John 4:1, but try the spirits whether they are of God. Not everything that sounds spiritual is from God. Testing is required. Nangangailangan po talaga na itetest po natin po yan. At alam niyo mga kapatid, 1 Corinthians chapter 1, chapter 2 po tayo. 1 Corinthians chapter 2. 1 Corinthians chapter 2. Saan po natin, mga Bible po natin sa 1 Corinthians chapter 2. Verse number 10. 1 Corinthians chapter 2, verse number 10. But God hath revealed them unto us by His Spirit, for the Spirit searcheth all things, yea, the deep things of God. Yung mga bagay na malalalim patungkol sa Diyos, ang Espiritu ng Diyos ang nakakaalam. The Spirit of God. Verse 11, For what man knoweth the things of a man, save the Spirit of man which is in him? Even so, the things of God knoweth no man, but the Spirit of God. Verse 12, Now, we have received. Ano yung na-receive natin? Not the spirit of the world, but the Spirit which is of God, that we might know ang purpose. Bakit natin na-receive yung Holy Spirit? Kailan po yun? Ephesians 1:13, After that ye believe, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. Ano ang purpose ng indwelling of the Holy Spirit sa atin? Verse 12, that we might know the things that are freely given to us of God.
Verse 13, which things also we speak, not in the words which man's wisdom teacheth, but which the Holy Ghost teacheth, comparing spiritual things with the spiritual. So titingnan natin, ang magiging testing natin, yung Word of God. Okay? Mahalaga po yung bagay po ito, mga minamahal. Sa book of Jude, so Jude wrote, for there are certain men crept in unaware. Sa Jude verse 4, maraming mga papasok, hindi po tayo aware Hindi po natin na namamalayan. Yan po yung warning from the apostle. Again, they come quietly, itong mga taong ito, they do not announce their true purpose. Nakakalungkot, kinuha niya muna yung loob mo. Kinuha muna yung loob ng mga brethren. At magugulat ka na lang isang araw na deceive na yung ilang mga tao sa loob ng congregation. The warning from the apostles. Let's go to point number 4. The present danger. Ano ba yung present danger na kinakaharap po ng mga local churches? Today, these warnings are more needed than ever. Itong mga warnings na to, warning para galing sa Old Testament, galing sa ating Panginoon, galing sa mga apostles, higit na mas kailangan natin na maging maingat sa ating panahon ngayon, mga minamahal. Many churches emphasize love without truth. Yan ang problema yung ibang mga churches, puro love, pero walang katotohanan, wala yung truth. Okay? Ever learning and never able to come to the knowledge of the truth, having a form of godliness but denying the power thereof. Love without truth. Unity without doctrine. Ayan ang nakakatakot. Mahalaga, magkaisa tayo. Naniniwala ka kay Kristo, ako kay Kristo. Hindi mahalaga yung doctrine, hindi mahalaga yung... No! Mahalaga po yung doctrine. Ang sabi sa 1 Timothy 3:16, all the scripture is given by inspiration of God and is profitable, number 1 po, for doctrine. So, ito yung ine-emphasize ngayon. Kaya, itong warning na to, yung present danger are more needed than ever. Because this time, ang ine-emphasize ng mga churches, love without truth. Unity without doctrine. And loyalty without discernment. Okay? Basta sumunod ka lang, kahit na hindi mo naintindihan, kahit hindi mo alam. No! Nakakatakot po yung bagay po na yan. Ito po yung the present danger po natin. In many places, believers are taught to follow leaders, but not taught to test teaching. Totoo po yan. Basta ang tinuturo lang sa atin, sumunod tayo sa mga leaders. Pwede tayo tinuturuan kung paano natin i-test sa sarili natin kung ano ba, kung ito bang leader na to, ito bang nagtuturo to, nasa Bible ba o nilalayo na kami sa salita ng Panginoon. This creates a dangerous condition where wolves can sit comfortably among the sheep. Ito ang magiging problema. Kapag ang mga local churches ngayon, ang ine-emphasize ay love without truth, unity without doctrine, and loyalty without discernment, ang dangerous dito po, yung mga wolves ay makapapasok, makakasalaumuha yung mga flock ng Panginoon ng comfortably. Hindi siya nag-aalala. Ease lang siya. Relax lang siya. Dahil walang truth na na-emphasize, walang doctrine na nabibigyan ng emphasis, at walang discernment na tinuturo sa mga believers. They sing the same songs. They speak the same language. They use the same Bible, but their purpose is different. Kaya mahalaga pong ano ba yung motibo mo? Ano ba yung motibo ng pastor na yan? Ano ba yung motibo ng tagapangaral na yan?
sa ministry? Kaya niya bang pumunta, kaya niya bang mag-minister sa mga lugar, sa mga tao na walang inaantay na kapalit? Malaking katanungan po yan, mga kapatid. Kaya mo bang maglingkod, magsakripisyo ng free, nang wala kang inaantay na anumang kapalit? Amen. Now, ito pong librong itong Wolves in the Churches, the purpose of this book, ito pong librong itong ginagawa natin, ano ba yung purpose ko dito, mga kapatid? This book, Wolves in the Churches, is not written to create fear, but to awaken discernment. Hindi po para takutin kayo, kundi gisingin yung inyong discernment. Gisingin yung inyong kamalayan na, sandali, kailangan mag-isip muna ako. Tingnan ko muna, pag-aralan ko ng maigi to. Amen? It is written to expose what Scripture already reveals. Wala po tayong babanggitin dito na mga talata o mga salita na wala po sa Bible. Expose natin, tuturo lang natin, babasahin lang natin kung ano yung nireveal ng Panginoon sa kanyang salita. Ito pong librong ito is to help believers recognize spiritual danger, to strengthen the church in truth. Ang layunin ko po, mga minamahal, kung bakit itong librong ito, Wolves in the Churches, is palakasin ang mga churches sa katotohanan ng salita ng Diyos. To protect the flock of God. Dahil sabi ng Panginoon, inutos niya yun eh. Mga pastors, ito po yung responsibilidad natin. Acts chapter 20, once again, balik po tayo sa Acts chapter 20, verse 28. Okay? Sabi niya sa verse 28, ang kausap niya po, mga leaders po, okay? Sabi niya po sa verse 28, take heed therefore unto yourselves and to all the flock over the which the Holy Ghost hath made you overseers. So, yung mga overseers, mga leaders, mga pastor, preachers, to feed the church of God which hath purchased with His own blood, for I know this. Kaya kailangan, ito yung trabaho mo eh. For I know this, that after my departing, shall grievous wolves enter in among you, not sparing the flock. Also, of your own selves shall men arise, speaking perverse things to draw away disciples after them. Therefore watch, and remember, by the space of 3 years, I cease not to warn everyone night and day with tears. So ang purpose po ng librong itong Wolves in the Churches is to expose what Scripture already reveals, to help believers recognize spiritual danger, to strengthen the church in truth, and to protect the flock of God, because the church belongs to Christ, and He has already given the warning, take heed therefore unto yourselves and to all the flock, mga minamahal. At yan po yung desire ng puso ko po, mga minamahal, kung bakit po itong Wolves in the Churches ay nagawa, mga kapatid. Let's go to the conclusion. The responsibility is clear. They must watch. Yan po yung responsibility natin. They must watch. We must watch. We must discern. We must remain faithful to the Word of God. Ito po yung klarong-klaro sa mensahe po ngayon natin dito sa ating introduction. Ito po yung klarong responsibility natin. We must watch, we must discern, and we must remain faithful to the Word of God. Amen. Amen. The presence of wolves does not mean God has lost control. Hindi po. It means God's Word is true. Yes. The question is not whether wolves exist. The question is, will the church recognize them? Hindi yung tanong na, nag-exist ba mga wolves? Sinabi na nga ng Bible eh. Amen? Ang question ngayon,
Yung mga churches ba, nare-recognize ba nila yan? Ikaw ba? Kaya mo bang i-recognize yung mga wolves na yan? At yan po yung desire po ng puso po ng inyong lingkod, mga minamahal. So, pansamantala po, ay ikakat ko muna yung ating pagtatalakay dito sa Wolves in the Churches. So, nasa introduction pa lang po tayo. Medyo maikli lamang po itong ating introduction. And next Sunday po, muli po, ay abangan po natin po yung chapter 1 po natin. At dahan-dahan po ay makikita natin itong kabuang librong ito, mga minamahal. At naniniwala ko, ito po ay maging pagpapala po sa bawat isa. Kaya po, maraming salamat po, mga minamahal. At pagkatapos po ng aking prayer po, ay mag-i-screenshot po. Okay? Kaya open po ninyo yung mga videos po ninyo at i-screenshot po para po, muli po, parang attendance po natin. Okay? Para at least na namomonitor po natin sino po talaga yung masugid na sumusubaybay po nitong ating Sunday broadcast po. Pero salamat po sa mga pastors, salamat po sa mga preachers, salamat sa mga brethren sa iba't ibang local churches. Purihin natin ang Panginoon. So magpray po tayo. Dakilang Diyos, muli po, maraming salamat po sa gabing ito na pinagkaloob niyo po sa amin at nakapagsimula muna naman kami ng another topic po, Wolves in the Churches. At dito po sa aming introduction, hiniling ko Lord na sana po ay nagbukas po ito sa aming kaisipan. Yung danger po na kinakaharap po ng mga brethren, ng mga local churches, dito po sa mga false prophets, false teachers, at false brethren. At dalayan ko, Lord, na gamitin niyo po itong mga araling ito na bigyan kami ng discernment na amin pong ma-recognize itong mga taong ito, Panginoon. I-bless niyo po ang mga pinag-aral namin at mga tatalakayin pa. Bigyan niyo po, Panginoon, ng wisdom ang inyong lingkod. Bigyan niyo po, Panginoon, ng understanding ang bawat isa sa amin. At maging mapagmasid kami sa aming panahon ngayon. Salamat po, Panginoon. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan sa tanging pangalan ni Jesus. Amen at amen. So maraming salamat po. Huwag po kayo agad mag-out at magkakaroon po tayo ng screenshot. With that, God bless you all.